Ito ay para po sa Juan na portal na mapabago ang version o mapalumang version or edited na portal na lalagyan nyo na ng banner. Pwede rin po ito. Punta tayo po sa download and compress. Dito ko po sinave. Anyway, ito po yung file sa latest po natin. Pwede po i-edit natin to. Meron po kasi nagsabi sa akin na, "Sir, compatible ba yan sa luma? Compatible ba yan sa bago?" Syempre, kahit saan to, compatible to. Mapabago man, paluma, or edited na yung portal nyo, ay gusto nyo lang lagyan ng slide banner. And now, simulan na natin. Dito tayo mag-i-edit sa all-time favorite natin, sa Juan Master sa GitHub. Okay, kita nyo ito. Open natin yung tip. Ngayon, yung i-edit natin ay itong 3.3. Para naman mabago-bago. Although sa 4.3, 4.0, 1, and 2 ay nagana din naman to. Tinesting ko na to kahit saan. And sige, simulan natin. Bagong lahat, i-download nyo muna itong add files, kasi nandito yung code natin, na pang-edit, yung dadagdag natin sa portal natin. And okay, and extra ko na. Nandito yung files na i-edit natin, and makita nyo yan, nandito yung slide right, asset, CSS, yung W3, pinaka-importante, at saka yung slide folder, nandito yung mga banner natin. Before ako mag-set about sa mga, "Sir, kung bakit wala po yung mga ganyan," mamaya na yun. Anyway, hindi, back to tayo, to topic. Okay, balik tayo sa 3.3. And bago tayo mag-edit dito, ay ibagsak muna natin yung files dito sa loob nito. Ang kukunin lang naman natin dito, itong buong asset na to. Copy, tapos paste nyo lang. Yun, nandun na. Siguraduhin nyo na yung nandito yung slide. Kanina wala, di ba yan? Yan, nandiyan yung slide. Tapos nandiyan yung W3. Okay, dapat nandiyan. Simulan na natin ang pag-edit. Hindi, punta tayo dito sa add files natin. Ito yun. And right click natin yung side right HTML sa Node++. Please lang gamitin ang Node++ kaysa sa Notepad, kasi ito na-highlights niya yung mga codes kaysa doon sa Notepad. Okay, open na natin, edit with Notepad, and ito siya, ito yung files siya. And punta na tayo sa 3.3. Ang i-edit lang naman dito ay login, logout, at status. Yan naman i-edit dyan. Ngayon, punta tayo sa login. Right click ka. I-open muna natin yung file. Makita nyo, ito yung file nya. Hindi siya nag-slide or no. Ito yung default siya na portal. Default na portal po to. Kung let's say ito po i-edited nyo na, nabago nyo yung kulay, nabago nyo na yung mga button, nabago nyo na yung mga kuno, walang problema po. Ang babaguhin lang natin, ito lang si Juan Pai. O nga pala, shout out kay Sir Ivan. Dahil sa kanya, marami siya natulungan na tao. Maraming salamat po. Anyway, back to topic. May minimize ko muna to. And pupunta tayo sa login. And right click dito. Then edit Notepad++.
Okay, makikita niyo po na ito po yung files niya. Normal natin, ang ginagawa natin, pinapalitan natin po 'to. Ginagawa natin na Carlo portal login, bahala na po kayo. Pero ang gagawin po natin talaga dito ay ito, pupunta tayo dito po sa slide right. Ito po yung file po na napa-download ko sa inyo. Makikita niyo po itong asset, ito po. Yeah, yung W3. Ito lang pong kukupihin natin. Copy po. Tapos pupunta tayo sa login. Dito po natin singit. Enter po tayo dito. Tapos paste natin. Dito natin po alagay para madali po makita. And second po natin gagawin ay i-copy po natin itong style. Ito. Total, ay meron na po siyang style dito po sa login.html. Ang kukopihin na lang po natin ay ito po. Ito sa loob niya. Kakopy po natin to. Then pupunta tayo dito po. Then pupunta tayo sa style. Balik tayo sa login. Enter. Paste natin yung kinopy natin. Then enter ulit para alam nyo kung saan nyo niligay yung itong text na to. And balik na naman tayo sa slide right, HTML. Then scroll down nyo. Tapos copyhin nyo itong script. Take note. Simula sa script hanggang doon sa script backslash. Ito. Hanggang dito. Importante po ito para hindi po kayo nagkakamali. Copy nyo po dito. Tapos balik po tayo sa login. Then scroll down sa pinakababa. Always po lalagay niyo po sa loob ng body yung file po na to. Ito pong script po na to. Okay, balik po tayo sa login. Then click po tayo sa div, enter, then paste po. Yan, nandiyan na po yung script po natin. Again, nasa loob po siya ng body. Okay, and now lagay na po natin yung ating banner. Ito po yung banner natin. Paalala, para hindi po kayo malito, ang gagawin nyo po, titingin nyo po itong call-sm-5. Then hahanapin po natin yung dito sa notepad. Okay, ito yan. Ito papalitan natin. Itong main pick. Ito yung palaging ini-edit nyo na nilalagay yung PUBG, whatsoever, Mobile Legends na single pick lang. Ngayon, ang gagawin po natin dito ay kakopy po natin mismong itong dev:5 hanggang sa slash hanggang po dito. Kakopy po natin to. Hindi po kasama yung row. Ito lang. And kakopy. Then pupunta pa tayo dito sa login.html. Kiklik natin po itong slash. Tapos hanggang dito po ulit, hanggang sa column. Kasi ito po yung column, yan po, SM5. Ito, column SM5. Na-highlights po natin. Then right click, then paste po natin. Ayan. Nalagay po na natin yung ating banner. Then sisave po natin. Okay, tapos na. Ganun na kasimple. Ngayon, para malaman natin gumagana yon, edi i-click natin to, login. Ayan, nagbabago na siya. Ganun lang kasimple. Okay, ngayon, sunod natin baguhin ang logout. Double click natin muna ito. Yun, kita nyo, static lang siya, hindi siya nagalaw. Close natin tong login.html, close natin. Then nagawa na natin yan. Then edit natin sa logout yung notepad. Then makita nyo, ito, nasa logout na tayo. Ngayon, balik tayo ulit sa unang ginawa natin. Pupunta tayo sa right side, kakopy natin yung W3, right click, copy, and punta tayo sa login. Dito tayo
Dito tayo mapunta sa taas sa baba ng 1. Pipaste natin. Ito yun. Again. Then susunod natin yung style. Ito. Nga pala, itong logout, wala siyang style. Napansin nyo, wala siyang style. Nakita nyo dito, backslash style body. Ito, head. Wala siyang style doon sa baba. Ngayon, talagyan natin. Kanina, ay ito lang kinapin natin. Ngayon, kakapin natin itong buo. Yan, buong style. Tapos, pupunta tayo dito sa head. Enter, then paste. Ayan, nagawa na natin. Ito na yun. Tapos, balik tayo sa slide right. Copy natin itong script ulit. Again, hanggang sa backslash script nyo i-copy hanggang dito. Don't forget. Copy nyo yan. Right click, copy. Pupunta tayo sa logout.html. Pupunta tayo sa pinakababa. Tapos, dun po sa loob ng body ulit. Ngayon, i-click natin sa div, enter. Tapos, i-paste po natin yung script. Okay, ito na po siya sa loob ng body, yung script. Okay. Ngayon, lalagyan na natin yung banner natin. Copy ulit po natin to, div, hanggang sa column SM5. Doon tayo. Yan. Right click, tapos copy. Tapos, pupunta tayo sa logout ulit. Hanapin natin yung main pic. Main pic. Ito, yung main pic. Highlights natin to hanggang column SM5. Hindi po to kasama, babalik kayo. Hindi po kasama yung row. Hanggang dito lang po. Okay, right click, then paste. Yan, tapos na. Tapos save na natin. Yan. Tapos na po tayo sa logout. Ngayon, makikita nyo po ito yung logout. Ito po, logout.html. Ngayon, i-refresh ko na lang para lumabas po yung sliding banner. Ayan. Okay na po. Ngayon, kuklose po natin to. Balik po tayo sa ating template. Ang i-edit po natin sunod ay itong status. Pag makikita nyo po na pag dinouble click ko to, yan, stationary lang siya. Wala nang iba. Ngayon, ang gagawin po natin ay right click, then edit plus. Again, magsimula tayo sa una. Pupunta po tayo sa right side. Kakopy po natin itong W3. Right click, copy. Tapos pupunta tayo dito po sa taas po ng one status para madali po siya makita. Again, wala rin po di siya ditong style. Kita nyo pong head at saka sa body, wala po siyang style. Ko-operin po natin ito isang buo. Kanina sa login, ito lang yung kinopy natin. Ngayon, kakopy natin ito isang buo. Press enter po dito. Balik tayo sa status, enter, then paste po natin. Okay, nandito na po sa loob yung style. Ayan. Tapos, second po natin gagawin ay pupunta tayo sa script. Kakopy natin script. Again, ulit po. Mula po dito sa dulo, sa una, hanggang sa backslash script hanggang dito. Kasi pag hindi nyo po ginawa yan, magkakamali po kayo. Then copy. Then balik tayo po sa status. Scroll down natin maigi. So pinakang baba. Then hanapin natin yung body. Yan. Then click natin sa div. Enter. Then paste natin po yung ating script. Okay. Nagawa na po natin yung script. Again, nasa loob po siya ng body. Ngayon, ang sunod natin gagawin po ay ito. Kakopya natin po yung sliding banner natin. Kakopya natin ito. Sa ulitin ko po. Hanggang dito lang po sa column 5
natin kokopyahin. Yan, hanggang dito lang po kokopyahin natin. Hindi po kasama yung raw, hanggang dito po. Right click po, copy, then balik po tayo sa status. Hanapin po natin yung main pic. Okay, nakita ko na po. Ito po yung main pic. Ito lang po na ang buburahin natin. Ito. Yan, ito lang po. Hindi po kasama yung row. Ito lang po hanggang dito lang sa call SM. Call SM5. Dito lang, hanggang dito lang po. Yan. Tapos, i-paste po natin. Yung kinapi po natin dito sa right side. Paste. Yan. Tapos na tayo. Okay. Save. Okay. Ngayon, tapos pag open natin yung status, ito yung status kanina. Refresh lang natin. Okay, ayos na. Yun lamang po. Anyway, back to question tayo. Marami nagsasabi sa akin na, Sir, bakit po hindi po naglo-loading itong wala pong image, wala pong ano, wala pong ganito, and ganyan-ganyan. Anyway, sorry nga pala sa binagsak ko lang yung file doon, bahala na kayo download. Sorry. Anyway, ang mali ko dito, ang problem kasi sa Macrotic Hotline at saka sa Hex, minsan itong image ito hindi nila ma-load ng maayos itong image to. Ang laki-laki kasi ito nung file na to eh. Kaya pasensya na po kasi kahit ping po siya ay ang laki po siya ng file. Ngayon, ang ginawa ko po dito sa mga image po to, ang ginawa ko po dito, kinonvert ko po siya na .jpeg. Ito po siya, .jpeg. Yan. Makikita niyo po sa asset, ito pong asset at slide, makikita niyo po itong mga banner to, JPEG na po siya. Right click po, then properties, makita niyo yung JPEG po to, .jpeg po siya. Kaya hindi po siya makakapag-load kasi nga po, ang lalaki po ng file ko dati. Naabot po ng 900 kilobyte. Kaya po, ngayon, pumapatak na siya ng 100 kilobyte per size itong app to. Okay, kaya po hindi siya, minsan, hindi makapag-load sa ibang Macrotic yung template kasi nga po, ang laki ng file niya. Yun ang kasalanan ko po dyan. Anyway, tapos na po tayo sa ating pag-edit ng portal na nilalagyan ng banner. Maraming salamat po sa inyo. Anyway, shout out kay Sir Ivan ulit sa magandang paggawa niya ng ating anti-monopoly vending machine. Maraming salamat.